Handa umanong tanggapin ng legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang anumang kondisyong ipatutupad ng International Criminal Court o ICC para sa posibleng interim release. Ayon kay Defense Lead Counsel Nicholas Kaufman, inatasan siya ni Duterte na isulong ang lahat ng makakaya para sa kanyang pansamantalang paglaya sa kahit na anumang kondisyon. Kabilang dito ang pagtira sa third country, travel restriction at monitoring measures, sakaling payagan siyang pansamantalang makalaya habang nakabinbin pa ang kaso. Kasalukuyan pang pinag-aaralan ng ICC Pre-Trial Chamber ang hiling ng defense team. Dagdag pa ni Kaufman, hindi kinontra ng gobyerno ng Pilipinas ang nasabing hirit nila. Una nang inasahan ng chamber na isasagawa ang confirmation of charges hearing sa Nobyembre, pero dahil na-postponed ay kanilang tinitingnan ngayon kung may halaga pa bang makulong ang dating Pangulo. Samantala, binanata naman ni Vice President Sara Duterte ang ICC sa patuloy na pagkulong kay dating Pangulong Duterte. Sa isang pahayag, sinabi ng Vice Presidente ang impormasyong natanggap umano ng pamilya mula sa hospital sources na natagpuan umanong walang malay sa sahig ng kanyang kwarto ang kanyang ama. Kaya kinailangan umanong sumailalim sa mga pagsusuri sa laboratorio. Hindi umanong sinabihan ng pamilya tungkol dito at walang ibinigay na paliwanag. Bukod anya sa hindi makatarungan, hindi rin umanong makatao ang patuloy na pagkulong sa kanyang ama. Sa ilalim umano'y ng mga nakababahalang kondisyon, katumbas anya ito ng pagpaparusa ng hindi pa manahatulan sa anumang krimen. Hinimok ng Vice Presidente ang ICC na itama ang matinding kawalan ng katarungan at tiyakin ang tamang pangangalaga sa dating Pangulo. Samantala, iginit naman ng Department of Foreign Affairs na walang impormasyon ng pamahalaan sa naturang insidente. At ang mga katanungan tungkol dito ay mas makabubuti umanong itanong sa ICC. Noong Marso taong 2025, naaresto si Duterte at dinala sa detention facility ng ICC sa The Hague. Siya ay kinasuhan ng Crimes Against Humanity kaugnay ng War on Drugs, na ayon sa mga dokumento ng ICC ay nagdulot ng pagkamatay ng daan-daan libong katao. Pero nitong Hunyo taong 2025, nagsumite ang kanyang kampo ng petisyon para sa tinatawag na interim release, ang dahilan, matanda na si Duterte, 80 anyos, at humihina na raw ang kanyang kalusugan. Ayon pa sa kanyang anak na si Mayor Inday Sara Duterte, may isang third country na handang tumanggap sa kanya kung papayagan ng ICC, hindi lang binanggit kung anong bansa iyon. Ang ICC prosecutor naman ay hindi agad tumutol, pero naglagay ng ilang kondisyon kung sakali mang papayagan. Health concerns at hearing delay, ngunit nitong Setyembre taong 2025, ipinagpaliban ang pre-trial hearing dahil sa mga alalahanin sa kalusugan ni Duterte. Sinabi ng kanyang mga abogado na nakakaranas na raw siya ng cognitive impairment, gaya ng kahirapan sa memorya at konsentrasyon. Dahil dito, nagpa siya ang pre-trial chamber ng ICC na ipagpaliban muna ang proceedings para masuri kung kaya pa niyang dumalo at makilahok sa proseso. Siyempre, maraming kontra dito, ang mga biktima ng war on drugs ay mariing tumututol sa interim release, dahil baka raw gamitin ni Duterte at ng kanyang pamilya ang kanilang impluwensya para makaiwas sa paglilitis, pero ayon naman sa kanyang kampo, wala na raw siyang kapangyarihan gaya ng dati at wala ring dahilan para siya'y tumakas. Sa ngayon, nananatili pa rin sa detention facility ng ICC si Duterte, wala pang pinal na desisyon kung papayagan ba siya sa interim release. Ang susunod na hakbang ay nakasalalay sa magiging ruling ng ICC judges, kaya abangan natin ang mga susunod na development sa kaso na ito. Ito na po ng statement si VP Sara na humihiling sa ICC na kailangan na talagang aproban ang interim release ni Tatay Digong sa ibang bansa, hindi po yan sa Pilipinas. No? At ito po ay dahil sa katotohanan na sang-ayon kay VP Sara, hindi mapangalagaan ang kalusugan ni Tatay Digong sa detention facility ng ICC. At binanggit niya yung isang okasyon kung saan nakita na walang malay si Tatay Digong at hindi maalagaan pati yung ingrown nail ni Tatay Digong. Na totoo naman, no? Kung talagang kaya nilang alagaan ang kalusugan ng isang nakadetene, dapat hindi na nadidiskubre na unconscious sa sahig ang Tatay Digong. No? At dapat siguro naiwasan yung ganung mga pangyayari. Walang sasabihin ko lang po, hindi ko po nakakausap pa si VP Sara. Hindi pa po kami nakipag-ugnayan
kung pareho ang tinutukoy namin. Pero mahigit isang buwan ang nakalipas, nakapanayan ko po isa nagtatrabaho sa detention facility. Ang sinabi sa akin nung empleyadong yon, kung naalala nyo, merong report minsan na nailabas daw si Tatay Digong panandalian sa ICC Detention Center. At ang dahilan daw ay routine check-up. Pero ang sabi sa akin ng empleyado, hindi daw routine check-up yon. Nahulog daw si Tatay Digong habang naglalakad, tumama ang ulo. At dinala nga sa hospital para masigurado na walang danyo sa kanyang katawan. No? At ang rinig ko, binigyan din siya ng tinatawag na MRI, no? Kung titingnan kung merong apekto sa ulo dahil tumama daw pong ulo. Now, ang request naman po ng tao, ipagbigay alam ko raw sa pamilya dahil hindi niya alam kung sinabi sa pamilya itong pangyayari ito kay Tatay Digong. No? At ako naman po ay sinunod ko yung request, pinarating ko po yung impormasyon na yan kay VP Sara. Hindi ko po alam kung ito yung impormasyon na sinasabi ngayon ni VP Sara. No? Basta ako, pinarating ko sa kanya at iniwan ko na po sa kanya yan kung anong gagawin niya sa impormasyon na yan dahil alam niyo naman po, no, anything about health is covered by the right to privacy. No? So bahala na ang pamilya mag-process ng ganyang impormasyon kasi hindi ko naman alam kung talagang hindi sinabi sa kanila. No? At hindi ko naman tinanong. Basta ako, sinabi ko yung impormasyon dahil yan naman yung pinangako ko dun sa informante na nagsabi sa akin. So, ulitin ko po hindi ko alam kung parehong tinutukoy naming okasyon ni VP Sara, pero may ganyang impormasyon po na pinarating sa akin na ang request ay iparating naman kay VP Sara. At bahala na po si Inday Sara, si VP Sara mag-confirm kung kapareho kaming insidenteng sinasabi. No? Pero ang malinaw po talaga, kung talaga nangyari ang insidenteng yan, talaga pong bagamat meron silang clinic dyan sa detention facility, hindi po sapat yung clinic na yan para pangalagaan nga po ang kalusugan ni Tatay Digong. In fact, gaya na aking sinabi sa aking title, mukhang banta po sa kalusugan ni Tatay Digong ang pananatili sa detention facility. No? Now, meron pang sinasabi si VP Sara na ingrown name man lang, hindi nila maasikaso paano pa yung mga seryosong mga medical na pangangailangan ni Tatay Digong. Ang katotohanan po at 80, si Tatay Digong, kinakailangan na talaga ng 24-hour assistance. No? Kinakailangan na ako, hindi full-time nurse, caregiver. Kasi ako naman po, nag-alaga rin ako ng mga magulang ko, ng aking tiya na matandang dalaga. Talaga naman po, when they hit 80, meron akong isang midwife na talagang nag-aalaga sa kanila. One at a time lang naman po, dahil hindi naman sila sabay-sabay na naging nagkakasakit at nagiging bedridden. Pero lahat po ng inalagaan ko, dumaan sa punto talaga na kinakailangan ng full-time caregiver. At yan po siguro ngayon, ang hinihingi ni VP Sara doon sa kanyang panawagan na kinakailangan na talagang bigyan siya ng interim release dahil sa interim release, at least makakakuha sila ng full-time caregiver, nurse or midwife, pero yung susubaybay kay Tatay Digong at masisiguro na hindi naman siya matutumba at mawawalan ng malay sa sahig. No? But in any case, sana nga po, pagdasal natin na matuloy na yung interim release. Ang aking paninindigan po ay wala na pong balakid para sa interim release dahil nauna nang nagsabing hukuman na he is unfit to stand trial. If he is already unfit to stand trial, ano pang gagawin niya sa kulungan? No? That would amount naman po to cruel and unusual punishment dahil siya ikukulong na hindi pa napapatunayang nagkakasala. So importante po talaga para mabigyan ng respetong karapatang pantao ni Tatay Digong sa kalayaan at yung presumption of